Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Ano sir? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan? Hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo sir. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Kanang among kwan sir, kanang among sa kapihan. Wa man, suot kawas naman ng mga bata sir. Suot kawas ng mga bata. Ibig sabihin, labas-pasok. Oh. Renz, labas-pasok lang kayo doon. Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. O hindi daw. Pwede mo na sir, kay kanang amo sa kapihan. O pwede na sila mo gawas, bisag asa na sila pwede mo gawas. Di na tinuod, di lang isulti sir. Okay? Again, for the record, mga bata ba pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas, mag-aral sa baba? Pwede sir. Pwede. Walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Ako si Junilyn Dana Bisas Covellanes. Ako to itong nakuha sa ginikanan pinaagis task force. Sa tinuoray, hinlugsong ko dinis kapihan kay may eskwela ko sa lungsod. Mga taga-kapihan ba pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. At Tiyahing abtan tog pila ka buwan o kira kang pag-eskwela didto. Hing abot ag taga task force din si Lovely nga sa bandal mahing atos bahay sa giingnan ko nga ati na-interview nga mahitabo unja nagduda ko unsa nga interview sa tinuoray ko nag-ako ng lola dapat medyang padtuon sa hing sobay ang lola nga wa sa jay kaagi kaadyo din hi kay una pa si jay hawa din hi at una pa siya hawa din hi ja ako may sunod ja ila kong gipugos kay interview ra ko no na sa mga taong gikan dinhi ng lugsong unsay mga binuluhato namo dinhi mo tungod kay biskay may eskwela ko adto nahitungod sa ilang pagpugos na murag nalisang na kan pugko kay murag nasuko na gad sila hing sunod ko nila ja dito interview sila ang mga kaubanan kay kadto nga tayo muya pa mi ato na apil kay wa na ko ni oras pagpilaan na po to ka semana sa dito ko sa eskwelahan nagklase mi anza di aya na expect nga na po day interview otro anza matong gitawagan ko nga nako ng interview ning adto pa gadyo kong ma-stress room giingnan ko nga nako na interview ninyo karon wala pwede rag ma-excuse ka anza nahing chat na ako nga kuhaon na daw ko sa gate. Tas ilaan ko nung unahog ko kaag ubang bata nga tasong koy og sa sudlon. Anja. Ako ra ingon nila nga tira ka na kong pakuha kay daghan pa mayon yung kuhaonon mo sakay ra kan nga nay kog ang kuan. Di kay para ko atog sakjanan pag abot na dito sa meeting daghan namin nagkatapok dito diin sa kadto nga time matoy time tong gi-interview si Lovely sa radyo sa SOM ko anja. Mada dyan tong pilaan to ka oras mi naghuwat-huwat sa malisang mi mulugwa kay nay mga kapgo nas lugwa nagbantay namo kay basin ko nakunoy taga kapian musulong sa to ilang pang-ingon sa murag kami nakatawa adto anza motong adto mis third floor day nag-interview na mga NBI anza ang giingnan ganit mi nila nga dili daw mi magsaba nga gi-interview daw mi nila. Kay sa tinuoray ko no, bawal daw sila mo interview by permisos ginikanan. Unsa handyo man lagi ko no ni taga task force mo daw ko no nang interview sila namo. Unsa pagapilaan to, murag andugaya gadyo, andugaya na human moingon ko nga mauli ra kan tali ko, namoy sila nga. Dili pa ka pwede makauli basta dili interviewon. Nga man di man tayo ko pwede muulig dili interview okay naman may gipirmahan kay namdo man talikas pirma ni Jogaina kay ko gato nga pirma og saka ng attendance ja mo na di itong pagsugot og mo interview kay bali ila raming gi maruan hing abot og pila ka oras na interview tuod mi pero naay mga sulti nga gipatakop nila diri namo din mako din na imong sulti nga naon ko na kay base nila mas katuohan kunog bata kontra sa adult
And sa pilaan to kaadlaw, yung bisita ra ko sa akong amigo dito. Ay pa ko nila ito nakuha ka jud. Pero yung bisita ko, matingan ako kapag kahapon, di na ko nila palugwaon, delikado ko na kong kinabuhi. Motong dito ko sa balanghay, ilan akong sulti-sultihag mga dautan, bahin dinhi, ilan namin hadlok-hadlokon. Kay nakapirma ko na di na ko na pwede mo atras. Napiit na mi dito. Andiya, maghilak-hilak ka ni Miss Primero at to. Ilaming sulti-sultihan, aron mo hunong mi. Andiya, sa katong time nga kuhaon mis among ginikanan ingnan nga ni adja mo kaatobang anak nila kay once nga makuha mo ibalik ko na mi dinhi sa basin ko nag-torturean mi pero di ka jud si mi motuod og mo ni di mi motuog mo ni ilang buhaton namo kay mga kaubanan pud ba dyan namo sila dya hingaptan to pila ka adlaw nga murag naglahi na gajud among hunahuna kay murag di na gajud mao kay ilang ipangsulti nga ilang pagtudloan mi mako na isulti namo once time mo istorya namo samot na kunog anas kana ang mga korte ilaming tudloan ja matingapog ko kay nganong nay usahay hatagan mi kwarta pero wa si gajud mi nangadyo ila po mi giingnan nga di ko na may mapao kay mahuman ko no kaso tagaan ko na mig maadyong kinabuhi pa eskwelahon ko na mi hantod ko no sa college ja kanang tagaan ko na mig maadyong trabaho mo ilang ingon namo ja si Ate Dayan nga Marlene Dayan Dantes de ay hing kuan si Janaw nga ati amo mong tagaag cellphone kay aron na amoy lingaw diha ja wa ko nag-expect nga maghatag sila og cellphone pag adto na naho dito sa Surigao diin atong daytime nga hingabot mig duha ka buwan na sa Coros Balanghay giadto mi Surigao kay bali gipaadto mi dito kay na mong permahan ja wa mi kay bawg sa unsa to mong permahan pero ingon nila amo daw tong affidavit pero pag perma namo uya pud mi pahimangnuag unsay sud adto wa mi explain kay igo ra giingon permahan na daw namo ja ta mark mara gyud ingon nila na pagkahuman adto pilaan to ka oras hing abot silang mayor nag-istorya Manila, kiingnan mig na permahan ba ninyo to? Oo, ingon mig kay na permahan man dya. Dag taga DSWD, gani, karon pa ko kahimangno nga, once day na papermahan na affidavit, dapat day na ipahimangnos bataw unsan dya. Sa ila dito, mararamig ng gilumba, kay dinalian daw po daw oras, di kay, nagpinarmahay raga jumig adyo, nagtinamar kayo, wa mi kahibag unsay sud adton dya. Agamo ding mga affidavit na gipang suwat, ilan na ding gipang bag-o. Nja. Madadjud tong ingon dadjud tong taga NBI nga di ko no may mapaaw kay upo ko na kwarta nila gamay ihatag gikan kuno sa gobyerno. Iyong ug mayor nga napod daw si Jay itakop. Nja. Mo tong pag abot og pila ka adlaw ag cellphone nga giingon ti Dayan Marlene dili na ni dyan nagihatag. Para kuno ni dyan ingon si dyan nga regalo kuno to ni dyan kay isa ko no kos mga witness nga ara ko nung kakusgan mo ijang ingon na soban dya ag kwarta pod nga ilang ihatag pod jud uban pong bata ila kan pong gipalit og cellphone nga mga maoras ako og model kay bubarato ra man to tag 3,000 rand napa sila sobrang gagamay kwarta may sig budget naman dito palit og mga snack kanong hay anja sa time nga tong sa pag-atubang ng Muscortis habeas corpus dito gani mura kog nalain nilang tidaya kay giingnan ko nila nga ate bisang adyo kaduol sa imong ginikanan kay hibaw ila kang brainwashon ila daw kong brainwashon da imo ingon pos man ni pampam nga hala ila gadyo kong hadlok-hadlokon kay di ba ko na sila katabang ug nay mahitabo naho da may lang pang ingon nahon sa mao tong pagsud sa korte mo jud magpahila ko nga di ko ganang muuban sa ginikanan kay ang ilaging pagsugti nga mga lainon diri na mao gyud matatak sa una adto nga tahen dya pag pilaan to ka oras mahuman ag kanang among panagkita sa korte pagpangulit na magbalik sa sakuna natinga ko ka nag-celebrate sila congratulations ate kay daog kuno ko mao to dya wa pa si gajoy tarong nga announce sa korte og kinsa gadyo daog pero nag-celebrate na sila. Nakatawa ra kan ko kay ingon sila celebrate po kuno to late birthday na kay dito ra man ko nila nag-birthday na nag-celebrate mi adto tuod
naglipay-lipay mi, pero pag abot sa, abot og semana, nakuan ko kay, mura kog nakatawa nila kay naghilak-hilak na sila na og adyo, kay kuno makuha ko nung balik sa ginikanan. Sa may nakalain ang makuha og balik sa ginikanan, bis kay ikalipay na to kay atong tungura, atong dito pagadyo ko nila. Nagplano-plano na mis ang mga amigong mga baji nga toa po dito na apil pog biktima sa task force. Gani ron to nas butuan, nagplano na mig mutakas balanghay. Kay mura na mig nalisang kay di na may kalugwag adyo, ag ang eskwela mura nang naundang, nagmodule kan pugog balik. Anza mulogwa mi naay pulis sa kilid, ug dili pulis army. Murag pinirisog akong feeling na to ako dito adya. Pagkuha na gikan substance purposes kapihan. Gani murag hing arang-arang akong gibate nga nakoy freedom ana. Ja ag kadtong mga bata kagay machat sila na nga mayon sila nga madyo lamang kuno ko kay nakuha ag sila kuno unsa na lamang kuno sila dito. Bato. Okay. Na. Sa totoo lang, masaya talaga ako nang nandito na ako nakabalik sa kapihan. Kasi nang nandun ako sa kamay ng mga task force, talagang mamimiss ko talaga ang pamilya ko. Sorry po. Meanwhile po nung nandun ako, para pong nasasama na ako ng loob sa kanila kasi may time na sinasabi nila nga, pataw po ako nang pumunta pa dito kung bagat ayaw ko no. Sa totoo, gusto ko pa talaga dito. Kaso lang, bumaba ako dahil mag-aral. Pero, ba't nila to ginagawa? Akala kasi namin, interview lang yun. Hindi kami kasama sa mga plano nila. Kasi yung plano nila nung nasa meeting kami, sinasabi nila nga, bagat daw mawala na dito yung mga taong nakatira. May mga plano daw sila para sa future sa kapihan ng dito. Yan yung sabi ni Titing nung nandun kami sa meeting. Tas, Sino nagsabi? Na Titing Sangko po. Titing Sangko. saan ko nagsabi? Oo. Kasi Titing Sangko po yung nagsabi nun. Yung sabi na, pag mawala na daw yung mga tao dito, wala na nakatira. May bagong plano daw sila para sa future ng bundok na to. Yun yung sabi nila nung nasa meeting kami. Tapos, bagamat daw dahil isa na kami sa kanila, sinasabi pa nga nila nga, pag may nag-i-interview daw sa akin, mga ganito, hindi daw ako mag-mention ng mga pangalan nila dahil baka mawalan daw sila ng trabaho, sila daw yung makukulong. Yun ang mga sabi nila sa amin. Tas, sinasabihan kaming mga bata daw na pag may utak daw kami, dapat daw malalaman namin anong totoo, tas ano yung hindi. Ano yung mali at ano yung tama. Minamaliit nila kami minsan doon. Parang feel ko nga may time na nagsisisi ako ba't ako pumunta sa meeting na yun. Kasi natatakot rin ako nga makakapagpakulong kami ng taong wala namang kasalanan. The chair is in receipt of warrant of arrest to officer of the law. You are hereby commanded to arrest. Yung lahat ng sinabi ko kanina ng mga pangalan, and bring him or her or them forward before me to be dealt with according to law.
the bail for the release of the accused in this case is fixed at no bail. May 12 pa tayo. Yung warrant of arrest po, hindi effect na po. Hindi effect na po ng NBI arrest na. Ngayon po, effect na po ng NBI warrant of arrest. Ngayon po, effect na po ng NBI warrant of arrest laban po sa inyo. May time na nagsisisi ako ba't ako pumunta sa meeting na yun. Kasi natatakot rin ako na makakapagpakulong kami ng taong wala namang kasalanan. Kasi di rin namin talaga alam anong pakay nila. Kasi sa mga plano nila, yung mga sinasabi lang nila sa amin, yung di na nga nila sinabi sa amin na may ano pala, yung kaso na yun, habeas purpose pala yun. Sinabi lang nila sa amin na gusto daw ng parents ko na kunin ako para daw tumistigo na rin ako sa kabilang side. Ganun yung sinasabi nila, pero hindi naman eh. Pas gusto ko pang i-fight yung sa side dato dahil mga mali yung sinasabi niya, mga maling ginagawa nila sa side na yun. Kasi nung nandun ako, makikita talaga doon na, oo, pinakpakain kami ng masasarap, binibigyan kami ng mga pera. Kapilit rin naman nun, kinabukasan namin. Hindi ko nga alam nga, papunta pala kami sa DSWD kung hindi pa ako makuha. Kasama rin pala ako nila. Hindi namin yun alam. Kasi sabi ng teaching sa amin, na hanggang matapos yung kaso na to, nasa kamay rin daw kami nila. Siya rin daw yung maghawak sa amin hanggang matapos yung case na to. Pero unexpected na pag nakuha ko ng parents ko, as yung napuntahan ako sa Manila, napunta rin naman din yung iba kong kasama sa DSWD. Tas ayun, nagsasabi na sila gusto na nilang magpakamatay. Hindi na daw nila kaya, nagduda sila. Masaya yung feeling na nakabalik ako dito. Kasi nakapag-aral na rin ako. Makakasama ko na ulit kaibigan ko, pamilya ko. Tas nakakapagsali na rin ako balik sa mga event dito. Kasi kagaya nung pagsasayaw. Kasi nung instrumentalist ako kaso hindi nag-last. Pinitawan ko yun tapos kasi mag-aaral ko sa baba. Tapos pagbalik ko dito, naging dancer na rin ako. Kaya sana yung ibang nandun, marirealize rin nila nga hindi tama yung ginagawa nila. Maling-mali talaga. Ano pa sa mga meeting, nakakuha ka ba ng record? Hindi po eh. Wala pa ako phone nun. Pero iwan ko sa iba kong kasamahan. Hindi ko rin alam makakuha ba sila ng mga record. Bilang bata, ano ang pagkakakilala mo kay Senyor Aguila? Kasi kayo pinakilala kayong kulto na ang Panginoon niyo si Jerens. Ano bang pagkakakilala mo kay Senyor Aguila? Kay Jerens? At sa kalagayan niya ngayon, anong masasabi mo sa kanya? Anong gusto mong iparating? Kilala ko po sa kanya. Isa po siyang mabait na leader. Actually, sa amin po mga teenagers, para po namin siyang kuya. Kuya na, marami po siyang paginabang sa tao dito. Hindi na po mabibilang kung ilang tao na po yung nila dito. Tungkol naman po sa niya, kalagayan ngayon. Sumasama po loob ko kasi feel ko po, isa po ko sa dahilan kaya sila nakukulong. Tapos ganito yung sitwasyon. Siyempre, naaawa po ako. I felt guilty po. Kasi, isa rin po ako sa, na-interview ng NBI doon. Pero sabi po kasi nila, victim din daw po kami kasi di namin alam yung ganun na pala yung ginagawa nila. Kaya,
Yun po. Ako si Febelin Cubillanes, 35 anyos. Akong anak si Junilyn Dana Cubillanes. Diin gikuha sa Kapihan Task Force nga usa ka witness. Nga diining bataa dugay na ni siya hinglugsong sa ubos. Hinglugsong ni siya aron maka-eskwela. Unja ilang gikumbinser nga mamahimong witness. Diin atong panahon na wa may kahibaw nga gikuha na ba daay siya nga interview na ba daay siya nga way pagtugot namo. Way pagtugot sa akong ginikanan sa ubos nga akong gisaligan isip guardian. So kami atong panahon na siyang gichatan nga dili lagi mo appeal. Pero gumikan kay ila namang giistorya ang bata, giadyo naman nilag pasabot, giadyo nilag dahay mga panahon nga ilang gi-offeran ang bata nga tagaan ko ng cellphone. Mao to nga panahon nga nakikita ko sa mayor permiro miadto mi sa DSWD, nakikita mi sa DSWD nga gusto namo siyang makita o maistorya. Pero ang istorya sa DSWD, dili siya maka-decide. Mao nga nakikatubang mi sa mayor, sa ilang chairman atong panahon na sa Kapihan Task Force nga si Mr. Idilito Sangko, uban sa mga office personnel sa mayor atong panahon na og agahong ginikanan isip guardian sa akong bata dito sa ubos. Pero ang ilang istorya, ang bata kuno mo ipapilion. Kay naa ko ni katungod ang bata nga mopili, kay matud pa nila, ang bata kuno mag-edad og 7 anyos pa taas, pwede na kuno makapili. Mao tong panahon na nga among gipangutanas dana og asa siya namo, asa siya mosunod ari ba namo or magpabilin siya didto. Pero atong panahon na wa may kasayod nga naa na baday mga istorya nga ilang gipasiun na sa bata nga nakadesisyon ang bata nga adto nila. Mao to nga hing-file mi og sa hungbana, nag-join affidavit para mo file mi habeas corpus. Din atong panahon na sa first hearing sa habeas corpus, dili ning bataan na mo muuban. Maghilak ra og among gipangutana og unsay rason dili po siya motingog. Pero pag abot na sa order sa korte nga ipabalik kadto siya namo, nalipay mi nga ang DSWD gajud girequestan sa korte nga ihatod siya dinhi sa kapihan. O atong panahon na ila pa man ganing musulti maning bata og giunsa siya pag-ingon nga gisultihan nila nga og magkita na kuno mi kibali magkuan siya mag hysterical, kibali maghilak, mulubog nga dili kuno siya namo paubanon kay mo isang sulti. Pero atong panahon na realize niya nga dili sakto ang sugyot sa taga Kapihan Task Force, mao nga nagpabilin sa dinhi sa kapihan hingpudzo siya dinhi uban namo.